Hi, good evening. Kamusta kayong lahat? So, as of tonight, just wanna share sa inyo ulit yung aking daily devotion. So, pasensya na kayo at ngayon na nga ulit ako nakapag-devotion kasi alam niyo na, since simula na ng aking buhay may asawa, napaka-busy na po ngayon. At yung asawa ko po ay nagkasakit. Nakatapos na ng kasal namin, tapos nagkaroon ng sumasakit yung tiyan. Siguro parang nilakain siya, tapos hindi nawawala yung sakit. Pinalab test, ngayon nagpa-CT scan kasi nawawala. Nagpa-CT scan at ultrasound, hoping na claiming for favorable result. Bukas malalaman. So, hindi namin alam kung anong pinanggalingan kasi wala naman siyang nakain or baka, hindi ko alam kung simpleng acid reflux lang, di ba? So, kasama sa prayers. So, ayun, share ko lang din. Ang nabasa ko po ngayon is about sa Job chapter 42. So, alam naman natin yung story ni kung sino si Job. Isa siyang faithful man na follower ng Panginoon na sobrang mahal na mahal si God, sobrang faithful worshiper and servant of God. And unfortunately, ay nakaranas po siya ng mga trials na sobrang hindi talaga unexplainable series of unfortunate events, 'di ba? Sa buhay niya na siya yung talagang sinubok yung faith sa Lord na ang dami nangyari sa buhay niya, na bigla na lang namatay yung mga anak niya, nagkaroon ng nawala yung livelihood niya, nasunog yung bahay niya, namatay yung asawa niya, ay hindi pala, namatay yung mga anak niya, nagkaroon siya ng ketong. Lahat yun inalaw ng Lord, those trials, to test his faith. And yun nga, sa haba-haba ng chapter na yan, ng book na yan, doon humantong sa point si Job na talaga namang parang nag-doubt na siya or parang nag-self-pity na siya, na naging, na-depress siya at nag-question siya kay God na sinasabi niya na, um, sana patayin mo na lang ako, ba't mo pa ako pinanganak, ganyan, ay ba't mo pa ako binuhay sa mundo na to kung mararanasan ko na to. Lahat naman tayo, di ba, we can relate na kapag sobrang hirap ng mga pinagdadaanan natin, at some point, kasi para bang, si Satan kasi, tinest si Job, dahil nagpaalam siya kay Lord, he asked permission sa Panginoon na pwede ko bang subukan si Job. Kasi feeling ko kaya lang to nag-worship sa'yo dahil lahat ng magagandang bagay ibinibigay mo sa kanya. Which is makikita natin dito, nagpapaalam pa lang kalaban sa Diyos na susubukan tayo, which is yung mga trials are actually from the devil in this world. Kasi si Lord hindi naman niya in-intend na maghirap tayo, pero inaalaw to a certain extent na sabi nga hindi tayo binibigyan ng challenges or trials that we cannot overcome. Inaalaw ng Lord for us to test our faith. Na gusto rin makita ni Lord, oo nga, ano, gusto ko makita kung authentic ba yung faith nito. Kasi baka mamaya kaya lang to naglilingkod or sumasamba sa akin or nagtitiwala sa akin kasi we are actually experiencing good things from Him. Paano na lang if bawiin niyo yung Lord yung blessing? Or paano na lang if we experience trials, diba? What will we respond to Him? So, yun nga. So, fast forward, meron siyang dalawang kaibigan, si Eliphaz at Shuma, parang gano'n. Kalimutan ko yung pangalan ng isa. Kasi parang nagde-devil's advocate. Aawa-awa ka naman, huwag ka ng, parang ang daming sinasabi, imbis na makisimpatya kay Job, parang imbis na encourage siya, godly advice, sa binibigay pa is yung mga advice na hindi naman nakakatulong, na lalong nadadown yung spirit ni Job. At pati yung asawa ni Job. Sabi, i-curse mo na yan, God Diyos mo. Sipin mo asawa pa. I-curse mo na yan. Hanggang ngayon ba naman, kita mo, kamalas-malasan mo na nga, oh, nagtitiwala ka pa dyan. Ginanon pa siya. So, kahit sinong tao, madadown, di ba? Ganun yung mga tao sa paligid mo, toxic. Tapos mga devil's advocate pa. Imbes na i-uplift ka, dinadown ka. So, sa hinahaba-haba nito, ang daming chapters niyan eh. Last chapter na po yan, yung 42. So, para bang nirebuke ni God si Job, na para bang wala ba akong karapatan na subukan ka, puro lang ba magagandang bagay bibigay ko sa'yo, ganyan-ganyan. So, dahil ba doon, ano mo na ako, wala ka ng tiwala sa akin, or parang nagda-doubt ka na, kino-question mo na yung pagiging God ko. So, yun. Ito yung sagot ni Job doon sa rebuke ni God sa kanya. Yan. So, haba. Ayan. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Ayan. Na-realize na niya. So, parang na ano siya, na-rebuke siya, and finally he
he got steered or parang nabalik siya sa kanyang senses. You ask, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand. Things too wonderful for me to know. You said, listen now and I will speak. I will question you and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. So yan, mag-reflect tayo dyan sa sinabi niya. So na-realize niya, I know that alam ko, Lord, na kaya mong gawin lahat. You can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Diba? Para bang wala lahat ng purpose na may purpose lahat ng pinagdadaanan. Na-realize si Job na yun nangyari sa kanya may purpose si God. Kahit na hindi niya maintindihan, di ba? Di ba? So, my ears had heard of you. Ibig sabihin nun, naririnig kita noon. Nice. Yeah, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Parang naririnig kita noon, pero ngayon, nakita na kita. So, parang ibig sabihin lang nun, siguro, before, mababaw lang siguro yung faith or yung pagkakakilala niya kay God. Diba? Na naririnig lang niya, wala siyang meron siyang knowledge about God. So, he knows that God is good, God is faithful, and he is actually experiencing good things from Him. So, para bang okay lang, kasi pabor naman sa akin eh. Kasi, hindi ko na kailangan, di ba totoo naman yun, hindi natin talaga lubos nakikilala kung yung karakter ni God, if we are really experiencing good things. 'Di ba? Kasi parang nararanasan mo lang yung side na yun na okay, He's a good God, He provided everything I need. Pero what about pagka bad things na nangyayari sa'yo, 'di ba? How can you still declare with your heart that God is good? 'Di ba? Easier said than done, 'di ba? Pero yun, dun siya sinubok. So sabihin nun, naririnig lang niya, he has not those knowledge. Pero ngayon nakita ko that you are parang mas napatunayan siguro niya that he is really good, diba? Dun sa nangyari sa life niya. So, ayun. Kaya para bang na-humble siya na sabi niya, I despise myself and repent in dust and ashes. Para bang siguro before, hindi niya ma-realize that he is a sinner na kasi ang dami niyang nararanasang magagandang bagay eh. Nako-conceal yung truth na yun na I am a sinner and I don't deserve anything from God, di ba? Kaya ngayon sabi niya, I despise myself and repent in dust and ashes. Ayun, tapos, after the Lord had said these things to Job, He said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your two friends because you have not spoken the truth about me. So, nirebuke ni God yung dalawang epal na friends. Kasi hindi sila makapag-advise ng godly eh. Di ba kay Job? So, doon sa mga previous chapter, ang dami niyang sinasabi kay Job na hindi maganda. Na hindi naman, di ba, para bang, yun yung part na, kapag meron kang gustong sabihin sa kaibigan mo, nag-share sa'yo, alam mo yung pinagdadaanan, ang tanga-tanga mo naman. Di ba yung iba, napaka-frank nila, na wala man lang filter, hindi man lang kinoconsider na meron kasing proper timing to say those truthful words na hindi makaka-hurt. Kasi minsan they just have to vent out and you just have to listen to them without any comments. Comment ka ng comment, hindi mo muna iniunawa yung nararamdaman ng tao. Parang intindihin mo muna rin yung feelings niya, how he's having a hard time, he or she is having a hard time. Okay, sige, nandito lang kami, labas mo lang yan. Pero yung dalawang friends niya, para bang pinagtatawanan pa siya o nililibak pa siya na, ano ba naman yan? Kasi naman ikaw sobra ka namang magtiwala dyan sa Diyos mo na yan. Parang ganon. Parang may mga sinasabing negative. Not exactly what I'm saying, pero parang ganon ang dating. So, folly daw, sabi ni God. So, ni-rebuke. Yeah, pas hindi man lang nila, siguro mga hindi Christian to. So, alam mo mga advice from the world, diba? Ungodly advice, medyo useless, nonsense.
So, ayun ang kagandahan na meron kang Christian friends eh. They will really push you. They will really push you to mas lalo kang encourage ka, uplift ka, and ilalapit ka kay God. Unlike yung mga unbeliever na friends mo, wala kang mapapala na good advice. So, minsan na-encourage ka pa lalong ma-down. So, my servant Job will pray for you, and I will accept his prayer and not deal with you according to your folly. You have not spoken the truth about me as my servant Job has. So Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite did what the Lord told. Tatlo pala to. And the Lord accepted Job's prayer. So in spite of that, parang pinag-pray pa rin ni Job, yung tatlo niyang friends, na Lord, i-bless mo pa rin itong mga kaibigan ko na to. So, yung heart naman ni Job is na-align na ulit kay God. Diba? Kahit ganun yung mga sinabi sa kanya, niya, parang nilift up pa rin niya sa prayer yung mga tao na to, na friends niya. After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought on him, and each one gave him a piece of silver and a gold. Galing, no? Isipin nyo, na-restore lahat ng Lord yung mga nawala kay Job. Diba? Not just twice but thrice pa, pero higit pa. So, ibig sabihin lang nito, di ba alam naman natin nangyari kay Job, yung sobrang misfortune na walang, lahat ng fortunes niya, kasi di ba, livelihood niya, parang, di ba, merong nagkaroon ng, parang, ano yon nagkaroon ba yun ng hailstorm ba yun, na tinupok yung bahay niya, namatay lahat ng livestock niya, mga cattle, mga sheep. So, mayaman siya eh. Marami siyang ari-arian. Namatay lahat ng anak niya. Di ba? Walang matira sa kanya. Nagkasakit pa siya. So, lahat yun, ni-restore. Grabe naman yung ginawa ni Lord na pag-restore sa kanya. Di ba? Dinoble, tinriple. Tapos, ayun, lahat ng mga kapatid niya, parang even yung kanyang relationship sa family. So, lahat ng mga tao naman is kinomfort naman si Job na para bang, uy, finally, na ano ka na, parang i-redeem ka ni God after what happened to you. So last, itong gusto kong part dito. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemima. Kapangalan na group ko. Second, Kisha, and the third, Keren Hapok. Nowhere in all the land were there found women as beautiful as Job's daughters, and their father granted them an inheritance along with their brothers. Yan o. Ganda, yung latter part ng life niya. Ibig sabihin nun, para bang, yung part ng, siguro di ba the latter part ng life, patanda na patanda si Job, and yet he still experienced the abundance of God's blessings. Binalik ni Lord yung mga nawala sa kanya, di ba? More than the former part, higit pa. So, mas okay yung life niya after. Usually, ganun eh, after you experience so many trials in life, the Lord will really redeem you, just like what happened to me. Ako ay isang living testimony of God's grace and faithfulness. I was a single mom for 8 years, and alam niyo naman yung nangyari ngayon that I am finally married to the man of my, yung to the man that God has intended for me. The man of God talaga. Yun, grabe. Kasi dami ko rin pinagdaanan. And yet, binless din ako after inalaw pa rin ni Lord, ni-redeem pa rin niya ako. 'Di ba? So, napaka-faithful ng Lord. Wala talagang, walang imposible sa Panginoon. Kaya iba, maraming nabe-bless na, uy, grabe yung nangyari sa'yo, kahit naging single mom ka, may tumanggap pa rin sa'yo. Kasi akala ko din dati wala. Yung ganun, pakiramdam ko na sino pang tatanggap sa akin, Lord? May anak ako, may brother pa akong special. Totoo pala, mas lalo ko naranasan yung faithfulness ni Lord sa buhay ko ngayon. Lalo sa season na to na ito meron na akong, parang sabi ko, fulfilled na. Kasi may anak na ako, nauna lang yung anak. And then ngayon may husband na ako. So grabe, totoo pala, napaka
buti ni Lord na He never stopped doing good. Talagang meron ng timing. So the longer the waiting, the more beautiful the reward. And it still depends upon your obedience, di ba? Sa pagtitiwala mo sa Lord. So, ayan, sabi dito, tas nakakatuwa nito, balik tayo kay Job. Nagkaanak pa si Job. Kasi nang namatay yung mga anak niya, pagpalaki natin si Job, siguro mga nasa senior na siya. Nung nangyari sa kanya, wala namang in-specify sa Bible. Pero feeling ko matanda na siya noon. 60 plus, ganyan ba? 70. Kasi mga anak niya, syempre mga matatanda na yun. Matatanda na yun, syempre. So, isipin niyo nagkaanak pa siya. Inalaw pa siya ng Lord na magkaroon pa rin ng anak. Nabuntis niya asawa niya at that old age. So, lumaki pa yung mga anak na yun. Kung sabihin nun, sobrang umabot pa siya sa prime, sa talagang matandang-matanda na siya at nabuhay pa siya at blessed siya, di ba? Na-witness pa niya yung talagang ano ng Lord sa buhay niya. Paano gumalaw si God. After this, Job lived 140 years old, 'di ba? Tagal nun. Sa ano natin sa lifespan ng tao ngayon, pinakamatanda bihira na yung umaabot ng 100 years old eh. 'Di ba iba nga, alam niyo naman namamatay na nga ng 60 plus eh. 'Di ba? Yung lifespan ng tao ngayon maikli na. Pero dito umabot si Job ng 140 years. Di mo, he saw his children and their children to the fourth generation. Grabe naman. Nalibo talaga. And so Job died an old man and full of years. Ito yung verse 17. An old man and full of years. Full of years. Hindi yung full na to the extent ng he reached a ripe old age. Not just that. But yung life, he lived his life to the full. And what is that kind of life? Living to the full. Serving God, trusting God, having faith sa Panginoon. Yun ang life to the full na sinasabi rin ni Jesus sa John chapter 10. I have come to give you life and have it to the full. So yung life to the fullest extent is only experienced if you really have the God in your heart. If you really gave your life to the Lord and you trust Him completely. So yun, mararanasan natin yung ganong living life to the full in spite of the challenges that's happening to you. You can still live your life to the full. Diba? Wala namang, ako, aminado ako minsan. May mga baku-bakong daan, masishake ka, pero nagpapatuloy ka kasi you know that you have a God who is faithful and good. And ako, lalo na pag na-experience mo talaga how gracious and how good, faithful God is. Talagang ipaglalaban mo. Kahit madapa kang bumagsak ka, babangot ka, magpapatuloy ka sa Kanya, maglilingkod ka pa rin. So, gayon. So, napakaganda ng story ni Job. Hindi lang yan, marami pa sa Bible. Sila Joseph, David, di ba? So, napakaganda pag-aralan ng Bible. So, I suggest you really read the Bible. Kasi sa Bible, makikilala mo talaga yung character ni God. Eh, makikita mo kung paano talaga yung gaano yung relationship ng tao sa Diyos noon from enemies to na-redeem ka, na naging anak ka ng Diyos. Yung benefits ng isang believer na hindi man ganun. Eternal reward yun eh. Ay sabihin mo, sa lifetime ngayon, nahihirapan ka, pero hindi naman kasi permanent lahat. We suffer right now, but everything is just temporary. We can still have hope in the future kasi we know that God has a plan for us. And eternal life. You have eternal life. If you trust the Lord with all your heart, if you trust Him as Lord and Savior, you're saved. Yun lang eh, parang malaking assurance na yun. So, praying that this devotion has blessed you because it did to me. So, see you next time. Bye. God bless.